Welcome back dito sa Ride with Ryan. Today, bumisita tayo sa Toyota Marikina para reviewin itong Toyota Hilux na G-Variant Automatic. Lahat yan titignan natin. Interior, exterior, and performance. Malay mo, magustuhan mo, di ba? At least, may idea ka na. Yun namang contact number, email address, at iba pa, lahat yan, ibibigay ko na rin sa inyo. Para tuloy-tuloy na tayo. Kwentuhan lang tayo dito. Isa sa pinakakilalang pickup truck sa lineup ng Toyota ay ang Hilux. Kung pagmamasdan dito sa kanyang front grille, mapapansin na ito ay surrounded ng matte black accent na may combination ng chrome lining sa may itaas ng front grille. At yung gitna nito, parang meron siyang horizontal bar accent. Malaki talaga yung front grille nito. At advantage na din yan para mas malaki din yung amount ng hangin na pumapasok sa kanya for better cooling purposes. Try nyo lang pagmasdan. Regarding dito sa kanyang headlight, equipped na ito ng LED with auto leveling. At ikaw na rin mismo makakapansin ng pagiging sharp and clean looking ng design nito. Since naka-LED na both headlight and fog lamps, of course maganda ang visibility niya sa gabi. At mas confident ka habang nagdadrive. Sobrang helpful niya pagdating sa mga provincial roads. Para sa akin, ang ganda ng outer layer nitong headlight ng Hilux dahil dun sa kanyang chrome accent. Hindi ito yung katulad sa Conquest na equipped ng daytime running lights or DRLs. Pero equipped naman ito ng front fog lamps, which is available naman yan in all variant. Kung pagmamasdan, sa side fender, naka-integrate ito sa fog lights. Kaya pag tinignan mo siya sa side profile, buo siya tignan. At the same time, hindi siya awkward tignan na parang sinalpak na lang yung kanyang mga side fender. Kumbaga meron siyang continuity from the side fender all the way hanggang sa fog lights. Siya nga pala, sa ilalim, available ito ng dalawa pang tow hooks, which is really good just in case na mabalahaw during off-roading para may pang recover din. Tapos may metal cover yan sa ilalim. Hindi ko lang napakita pero meron. Overall, ang impression ko dito sa buong front fascia nitong Hilux, hindi siya overstyle pero kita mo agad yung pagiging modern at functional. From the headlights, fog lamps, hanggang sa front grille malinaw na may character ang design niya. And of course, design ito for practicality, lalo na kung hindi mo naman kailangan ng Toyota Safety Sense. Kung unfamiliar ka sa Toyota Safety Sense, ito yung may pre-collision system, lane departure alert, at dynamic radar cruise control. Itong G-Variant ay more than enough na para sa everyday use. Tuloy tayo. If you take a look dito sa side profile, yung pagiging wide body niya ang nagdadala dito sa overall looks. Nagko-complement yung over fender niya sa paligid ng gulong. Nagbibigay ito ng mas planted at mas rugged na stance. Para sa akin, ito yung sasakyan na pasok sa lahat in any event. Mapa-formal, casual, or daily use, walang problema. Lalo na ngayon na madalas ang pagbaha dito sa atin sa Metro Manila. Speaking of baha, ang water wading nito ay 700mm. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganito ata kataas yun. Discretion mo na yan kung ilulusong mo o hindi. Iba rin naman kasi ang pakiramdam kapag nasa senaryo ka na. Medyo magdadalawang isip ka. At the same time, alam mo din sa sarili mo na equip ka. Kaya ingat pa rin talaga in any event. Well, of course, isa nga naman kasi si Hilux sa mga dependable pickup trucks pagdating sa utility vehicle, which is very popular dito sa Pilipinas. Sa front suspension, naka-double wishbone na ito, habang sa likod ay naka-leaf spring rigid axle, which means pang heavy duty talaga. Yun naman sa preno niya, ventilated disc sa harap, at sa likod ay drum brake. Na-mention ko kanina na isa itong 4x2. Take note, hindi ito equipped ng rear differential lock or auto disconnect differential. Available lang yon kay Conquest at GR Sport. Tuloy tayo. Dito pa rin naman sa side profile, makikita din natin na naka-chrome ang mga door handles. Even yung sa side mirror ay naka-chrome na din, na combination ng matte black with integrated side turn indicator. Sa tire specs ay equip ito ng 265, 60, R18. Bridgestone tires na dweller ang gamit nito. Malaki yung wheel well niya, kaya normally yung mga ganitong klaseng pickup pwedeng iset up ng mas malaki pang gulong para mas ma-enhance pa yung rugged look at performance. Pag nakita mo din kasi ito sa actual, kahit na naka 265 60 series siya, parang ang liit pa rin niya tignan. Para sa akin lang naman. Since optional naman magpalit ng tires, nasa sa atin naman na yon. Sa stepboard, simplihan lang ito. Hindi siya madulas na katulad nung iba. Maganda yung grip niya sa bawat apak. Kahit umuulan, alam mo na hindi ka madudulas, especially kung nagmamadali kang sumakay. In terms naman sa overall dimensions, meron itong 5,365mm in length, 1,855mm in width, at 1,815mm in height. May wheelbase ito na 3,085mm at ground clearance na 279mm.
Oh, maliwanag yan ha. Tuloy tayo. Tignan naman natin yung sa likod. Dito sa tail section ay clean look lang. Mapapansin na combination siya ng LED plus yung line guide niya at yung bulb type para sa reverse light at signal light. Equipped na din ito ng reverse camera. Yun naman sa cargo bed niya or dun sa pinaka-deck, just to give you an idea, meron itong 1,525mm in length, 1,645mm in width, at 480mm in height. Ang maximum payload capacity nito ay 1,050 kg. Kaya niya kargahin hanggang 1 ton, so imagine kung gaano kabigat yun. Ang kinagandahan dito, meron siyang bed liner. Yung ibang mga pickup kasi napapansin ko wala siya nito. Kung meron man, aftermarket na lang siya. Available na din dito ang tie down. Apat lahat yan, just in case kung ano man yung mga malalaking pagtatalian mo. Meron din naman tong tailgate assist. So every time na itataas mo o bubuksan mo, magaan na lang siya. Kung papansinin, hindi siya equipped ng sports bar. Pero kasi may bed liner na ito. Ideal for business or family use. So para sa akin, hindi na masama. Dahil mas magagamit pa yung bed liner niya kaysa dun sa sports bar. Practical lang ba? Kung safety and security lang din naman ang usapan, equipped din ito ng Hill Start Assist Control, Vehicle Stability Control, at Anti-Lock Braking System with Brake Assist plus Electronic Brake Force Distribution. Oh, malinaw yan ha. Tuloy tayo. Check naman natin ang interior. Sa loob, una kong napansin yung seat material. Fabric type ang seat material nito, which is good din naman. Tapos combination siya ng mga white stitching accent, parang brush look finish yung dating niya. Maayos ang back support, tama lang ang firmness. Kahit matagal kang nakaupo, wala kang discomfort na mararamdaman, especially for long drive. Of course, i-consider din natin na iba ang driving comfort kapag ka naka-SUV, naka-sedan, or pick-up. Yun naman sa steering niya, tilt and telescopic, which is good para mahanap mo yung driving position mo. Sasabayan mo na lang ng seat adjustment niya, lalo na sa akin na 5'7" ang height ko. Sa seat adjustment, 6-way manual adjustable seat. Sa passenger side, 4-way manual adjustable seat. Makikita din na more on black ang interior. Simple pero purpose-built ang interior nitong Hilux. Hindi siya flashy, design talaga siya sa totoong pang-araw-araw. Straightforward lang yung design layout nito. Sa steering wheel ay naka-leather wrap naman na. Meron na din siyang thumb rest. Yung feel ko siya, maganda yung grip ng manibela niya sa akin. Sa left side naka-position yung para sa audio control, track selection, at phone function. Sa right side para sa information display at iba pang mga related controls. Sa instrument cluster, 4.2 inches na multi-information display. Naka-leather wrap na rin naman ang steering wheel niya. You will notice na available yung kanyang grab handle, which located dito sa may A pillar. In all sides naman na yan, meron sa passenger side at sa second row seats. Assistance para hindi tayo mahirapan sumakay o bumaba. Dito sa may lower portion ng steering wheel sa left side, yan yung mga nakaabang na slot para sa mga switch. For possible third-party accessory na mga ikakabit mo dito. Tapos dito naman sa itaas yung kanyang cup holder. Meron pa siyang available slots dito sa may ilalim ng aircon controls. Just in case lang naman na mabitin ka. Sa air conditioning system, dual zone automatic climate control. Yun naman sa infotainment system, equip ito ng 8 inches display audio. Nandyan yung AM, FM, Bluetooth, USB, Android Auto, and Apple CarPlay. Total of 6 available speakers including yung tweeter. Yun naman mga cup holder, wala namang problema. Hanggang mid-size tumbler, kaya nito. May 12-volt socket din siya ng para sa driver and passenger side. Dito din nakaposition yung sa eco mode at power mode. May additional cup holder ka pa dito sa may side pocket. More on hard plastic material at soft padded yung kanyang pinaka armrest. Kaya malambot pa rin yung tatamaan ng siko mo. Sa center armrest, normally simple lang naman talaga. Meron sapat na storage na pwedeng paglagyan ng mga maliliit nating accessories. And of course, enough lang din yung padding niya para maging komportable yung tatamaan ng siko natin. Dito sa overhead yung kanyang dome light at sunglasses holder. Standard lang din naman yung ilaw niya, hindi naman ito naka-LED. Sa driver side, wala siyang vanity mirror, pero meron siyang parking ticket holder. Sa passenger side, meron siyang vanity mirror, pero hindi ito illuminated. Regarding sa glove box, enough lang yung size nito para sa documents, manual at iba pang mga small items. Ang maganda kasi dito na maximize niya yung space ng dashboard, which is very useful. Meron sa ibaba, meron din sa itaas. O malinaw yan ha, lipat tayo sa likod.
Meron din naman armrest dito sa second row seats. Good as additional comfort sa mga uupo dito sa likod. Plus itong cup holder na meron din naman sa mga side pocket. May hook dito sa likod na pwede mong pagsabitan ng maliliit na item mo. Yung upuan sa harap, yan na yung driving position ko nung inayos natin siya kanina. So yung remaining na yan na yung legroom ko para sa height na 5'7". Ibig sabihin lang nun, maluwag pa siya talaga. Similar lang yung seating comfort niya sa harap at sa likod. Baba tayo. Sumunod naman natin tignan ay yung kanyang engine specs. By the way, kung interesado kayo dito sa Hilux or sa any Toyota unit, tawagan nyo lang si Dayan Esguera ng Toyota Marikina at i-mention sa kanya ang channel name natin na Ride with Ryan. At yung iba pang detalye ilalagay ko na lang sa description. Basahin nyo na lang. Kung meron naman kayong gustong ipa-review na unit, comment down below na lang at susubukan ko maghanap ng exact variant para sa'yo. O maliwanag yan ha, tuloy na tayo sa engine specs. Isa itong 2GD engine, 2.4 liter diesel engine, 4-cylinder, 16-valve dock or dual overhead cam. May cylinder displacement ito na 2,393cc. May maximum output na 150 PS at 3,400 RPM. May maximum torque ito na 400 Nm at 1,600 RPM hanggang 2,000 RPM. Sa fuel consumption, hindi ko siya talaga na test drive ng actual. Pero ang balita ko, 11 km per liter. Combined na ang highway at ang city. Yung ganyang fuel consumption, magva-vary pa yan. Depende pa yan sa driving habit mo at sa traffic condition. Ibang usapan pa kung well-maintained ba yung sasakyan o hindi. Ito pala yung SRP na pinag-uusapan natin. Sa palagay ko at this price level, sulit naman na para makuha mo yung ganitong package sa G-Variant. Well, nakadepende pa rin naman sa'yo yan kung paano approach mo siya gagamitin. Kung pang trabaho ba, pang negosyo, o pang long drive lang ng pamilya. Mga bagay na kinoconsider natin. O paano, napahaba na ata kwentuhan natin. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye-bye!